Alam nyo ba na ngayon 2025 ay ipinagdiriwang natin ang 50th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas at China. Pero higit pa pala doon yung tagal ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. At isang patunay dyan, ang isang libingan dito sa Dozhou, Shandong Province sa gawing silangan ng China kung saan nakahimlay yung dating sultan ng Sulu. Nooy nababasa o nadidinig ko lang ang kwento ng kauna-unahang Pilipino na bumisita sa ibang bansa para sa isang diplomatic mission. At ngayon ay mapalad akong mapuntahan dito sa Dozhou sa China ang libingan mismo ng Pilipinong ito na si Paduka Pahala o Paduka Batara, na palatandaan din ng pagkakaibigan sa pagitan ng isang Pilipino at Chino mahigit 600 taon na ang nakalilipas. Ito ang Sulu Museum. Papasok sa museo, madadaanan ang The Spirit Way kung saan sa magkabilang gilid nito nakatayo ang 7 pares ng mga estatwa alinsunod sa burial rites para sa mga hari noong panahon ng Yongle ng Ming Dynasty. Sa main hall, bubungad ang malaking obra ni Paduka Batara na nakasuot ng pang-emperor na damit kasama ang 2 anak. Makikita rin dito ang orihinal na tomb ni Paduka Batara. At sa likod ng main hall, matatagpuan ang mismong libingan ng Pilipinong sultan na napreserba pa rin hanggang ngayon. Ito na yung puntod ni Sultan Paduka Batara. Kung makikita ninyo, kulay brown yung kulay niya. Pero kapag summer, nagkukulay berde to. Sa East Side Hall ng museo, maaaring mapanood ang isang pelikula na ginawa ng Pilipinas at China noong 1987. Ang Hari sa Hari, Lahi sa Lahi. Isinasalaysay sa pelikulang ito ang naging pagbiyahe ni Paduka Batara sa China. Si Paduka Batara ay ang hari ng silangang kaharian ng Sulu noong 1400s. Kasama ang kanyang asawa, mga anak at kanyang delegasyon na binubuo ng mahigit 340 katao, bumiyahe si Paduka Batara sa Beijing noong 1417 upang makipagkalakalan at dalawin ang kaibigang si Judy o Emperador Yongle ng dinastiyang Ming. Sa kasamaang palad, siya ay nagkasakit at namatay habang pauwi sa Sulu. Nang mabalitaan ang nangyari sa kanyang kaibigan, agad na ipinag-utos ni Emperador Yongle na ilibing si Paduka Batara na may ritual na angkop sa isang hari. Sa Imperial Stone Stele na ito, mababasa pa ang ilang mga katagang isinulat mismo ni Emperor Yongle para ipahayag ang kanyang mataas na pagrespeto at parangal para kay Paduka Batara. Kung makikita niyo sa likod ko, may mga bahay, no? Yung mga nakatira dito sa paligid ng puntod or libingan ni Paduka Batara ay mismong mga descendants niya. And I heard na sila din mismo yung nagmamanage, sila yung nagbabantay ng lugar, and talaga naprotektahan. Ang pamilya at naging angkan kasi ni Paduka Batara, piniling manatili sa Shandong at dito na nanirahan at nakapangasawa. Dahil Islam ang relihiyon ng kanilang angkan at napabilang sa Hui minority, nagtayo rin ng isang moske sa loob ng museo kung saan mismong mga descendants din ang nagbabantay. So dito sa Dozhou, hindi lang si Paduka Batara yung nakahimlay, kundi pati yung kanyang pamilya, no? Yung reyna at yung 2 prinsipe, yung 2 niyang anak. Nakikita niyo sa aking likuran, yan yung entrance papasok doon sa puntod nila. Tara, puntahan natin. Sa museyong ito na rin inilibing ang asawa ni Paduka Batara na si Kamulin at 2 anak na lalaki na si Antulu at Wen Hali. Taong 1988, opisyal na kinilala bilang isang pambansang pamanang kultural ng China ang puntod ni Paduka Batara na sumisimbolo rin ng pagkakaibigan ng mga Pilipino at Chino. Naglaan din ng pondo ang gobyerno para sa pag-asaayos ng lugar.
Pinalawak pa ito bilang isang National Heritage Park noong 2002 at itinayo sa entrada ang isang malaking arko na may nakasulat na "Be remembered throughout the ages." I realized na napakahalaga talaga no, na paigtingin pa natin yung people to people, yung cultural exchanges, kagaya na lang nung pagbisita dito sa tomb ni Sultan Paduka Batara dito sa dojo, dahil reminder din sa atin ito ng matagal ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. So with that, maraming salamat po sa inyong pagsama. Muli ako po si Mark Fetalco at pakifollow lang po ang aking page for more content like this. Bye!